Ngayon pong umaga kasama po natin sa linya si Attorney Christine Manawag, ang Legal Counsel ng COCOPEA or Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines. Kakausapin po natin siya. No? Good morning, Ma'am Attorney. Hi, good morning, Ted and Angel. Magandang umaga din sa mga naka-antabay sa inyong programa ngayong umaga. It's good to have you on the show. Tanong lang po namin, kayo po ba ay tatalima dito po sa adjustment na ginawa ng DepEd sa school calendar? Actually, no. For the private schools kasi, ang aming school calendar ay, kumbaga napag-prepare na to ahead of time kasi ang ginagawa ng ating private schools siguro at least a year before nag-prepare na kami for the next school year. Pero ano naman no, of course may mga ilang schools tayo na prepared na gumawa ng certain adjustments pero gradual to. So in a way, no, we are following yung gradual transition. But yun nga, no, hindi siya agad-agad talaga na ma-i-implement. But for this school year, more or less, kailan po yung nakikita yung target na pag-adjust ninyo? Anong pong date? Ang opening ng school year? More or less, ganong months din. Pero yung calendar kasi ng mga ilang private schools, sinasubmit kasi namin to sa DepEd for repertorial purposes. And if na-approve yun, yun yung fina-follow. So, may mga ilang private schools tayo na nakapag-submit na ng calendar. So, may option naman kami no to follow the approved calendar or make the adjustments as necessary. And actually, nabanggit din ng DepEd na may certain flexibility na in-extend sa mga private schools with regards sa itong sa transition natin ng school calendar. So we welcome that flexibility na binigay sa atin. Okay, ganito lang attorney, ano ba ang majority na school calendar ng mga miyembro ninyo? Halos magkakapareho ba? Yes, noted on. No, hindi naman nagkakalayo. Kasi ang fina-follow din namin kasi sa batas, ang ating mga private schools cannot open before the first Monday ng June or not later than the last day of August. So yun yung kumbaga time window ng ating mga private schools. Anytime that period, pwede or nag-open madalas ang ating private schools. Okay, ang sabi mo napaghandaan na ang lahat ng schedule a year pa before, no? Itong school year na ito. So kung sa public school, May 31 ang last day nila, kayo sa inyong majority of your members, kailan? Malamang nito, Ted, doon pa rin kami sa approved or yung naka-schedule na month. So, may ilan dyan siguro end of May or June. So, or yung iba kasi nakapag-adjust ng agad-agad for May. But karamihan nasa June yan. Okay, so June yung last day of school, kumbaga sa buwan ng Hunyo, no? Yes. Alright. Kasi ngayon, kapag walang binabago, di ba ang pasukan natin Agosto pa? Yes. Yes, okay. Usually August. Pero yun nga, since nag-gradual transition ang karamihan ng ating mga school, mag-a-adjust din yan pa konti-konti. Okay. Sa DepEd kasi, Angel, as we know, na-interview natin ang isang ASEC doon, 15 days ang adjustment. Pabalik nga sa original natin na June na school opening. Kayo ba ganun din ang balak ninyo? Considering na kaninyo, baka this year, hindi pa makapag-adjust ang iba kasi nga napaghandaan na ito a year before. Most likely, noted yun, baka ganun din yung interval ng adjustment. Pero of course, i-consider din ng ating schools ang activities nila for the school year. Yun lang, may konting adjustment, but definitely or most probably ang ganyang period of days din ang adjustment. Okay, sige. So, ngayon sa COCOPEA, dito sa usapin ng, kasi di ba meron namang required number of school days, di ba? Dapat yun na ma-accomplish ang mga bata. So, dito ngayon, doon sa inyong faculty, sa admin ninyo,
lahat ito parang sa ano din, 'di ba, sa public school, issue rin ng mga teachers yan. Paano naman yung ano namin, yung bakasyon din namin, etc. Sa inyo po, paano gagawin nyo? Dito ho sa admin side naman, pati sa mga teachers ninyo. Yung ating mga admin, faculty, and yung school personnel, of course, magkakaroon din yan ng adjustment. No? Kasi kailangan din, aside from from doing the actual school work, pag-start ng classes, may part kasi sila sa preparations ng school year. So, ano din yan, may mga certain admin work sila na kailangan ma-accomplish for the incoming school year. But ano na lang yan, kumbaga, basically preparations na lang yan kasi nga kahit pa paano ang ating mga school administrators nakapag-prepare na yan over the yung current school year nagpe-prepare na para medyo na lang, konting orientation and adjustment for the next school year. Sige. So ngayon, Attorney Christine, kasi sabi nga naman ng DepEd, binibigyang kalayaan nila ang mga pribadong paaralan doon sa inyong mamarapatin na schedule, no? Yun ang binibigay sa inyo. Sa inyo ba mga miyembro, wala nagsabi, hindi kami lilipat, dito pa rin kami sa original, dito kami sa sang-ayon ba ang inyong grupo na bumalik tayo doon sa June talaga na pasukan kagaya ng dati? Ano naman yun, Ted, sa aming mga miyembro, amenable naman or maluwag sila sa ganong option or adjustment. And ang nakikita natin so far is may mga ilan naman na may ilan na mga schools ang gumagawa na ng hakbang para para ma-adjust yung kanilang calendar. Yun lang talaga magiging consideration natin dito. Kasi hindi natin pwede agad-agad na bawasan or iklian ang ating school calendar. Kasi kailangan din natin alalahanin na kailangan yung mga days na yon, school days na yon, para makapag-aral at matuto ang ating mga students ng mga ayos. Kasi pag babawasan natin yan, syempre mababawasan ang kanilang lesson days. Opo. Sige. So salamat na marami, Attorney Christine, para po sa panig naman ng mga pribadong paaralan sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din, Ted. Opo. Thank you. Thank you po, Attorney Christine Manawag, ang Legal Counsel ng COCOPEA or Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.